Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, ito ko ito buhay or experience mo as a call center agent. For ilang years na yun, sir? 6. 6 na walang kwenta eh. Ano raw? Grabe na, ba't na walang kwenta? Di naman, meron naman. Kaya lang parang meron kasing pros and cons yan eh, di ba? Halimbawa, yung Cheers pare. 4 years college graduate ka, di ba? So, ang inaasahan ng magulang natin, yun yung kukunin natin kurso eh. Di ba? Kaso nga lang, ang nangyayari kasi sa realidad, halimbawa teacher ka, halimbawa lang naman ha, kubaba yung sahod nila eh. Kahit nga ngayon, yung matatagal na sa larangan na yun, di ba? Nagreklamo sila sa sahod nila, baba. Yung ano pa lang yun ha, yung mga baguhan, ay yung matatagal na yan, paano pa yung bago? Ngayon, pag unang apply mo pala sa call center, taas agad din yung rate mo eh. Di ba? Ngayon, maganda yun. Kaso, in the long run, yun na yung cons mo. Hindi ka na mag-level up eh, kasi gandong ka na lang eh. Mataas yung una mong starting salary sa BPO. Kaya lang, ang hirap bumuo ng career kasi isang tao lang naman lang hinahanap sa libo kayo sa gusali. Parang Isang tao lang ang kailangan na OM doon eh. Parang piloto. Parehas na yung mga rank nyo. Parehas na yung mga rank nyo, kaya ang hirap eh. Kaya nga yung doon pumapasok yung sinasabi na yung maraming yung kabit-kabit, ano naman, kasi nga, hindi naman natin sinasabing lahat ng kabit sa OM. Siguro hindi natin alam. Ginagawa ba, babae, ginagamit. Hindi natin masabi din naman lahat ha. Pero yung kasi naging stereotype na kasabihan nila eh. Pero sa lahat naman ng tingin ko ng industriya meron eh. Sa mga ospital, gobyerno, sa pulis, rigor nga eh, may kabit eh. Excuse me. Hindi natin masabi. Hindi lahat naman. Tingin ko lang lahat, nagiging mas matindi. Highlight lang yung kwento ng mga kabit-kabit niyan. Kasi syempre, mga pang madaling araw, tingin ko lang, base sa aking experience. Uwi kami alas 2 na madaling araw, pagod na, wala nang inuman nun eh. Kaysa mag-inom pa kami na may makikita kaming inuman, napapagod kami. So sa bahay-bahay na lang. Kabit-kabit na lang. Hindi, nakikita ng ibang kapitbahay na matatalas ang mata, ito may kasama na naman. Magbabarkada, umalis yung dadanon, naiwan yung babae lalaki. So siguro nagagawa lang din ng kwento, pero tingin ko sa lahat naman nangyayari, parang mas naging highlight lang sa BPO yung gano'n. Although may nangyayari naman din, pero sa akin kasi wala naman tayong pakialam doon kasi ang unang dahilan ng pagpasok natin doon magkapera eh. Sa yung may-ari naman. Plus na lang yun, no? Plus points na. Plus na lang yun. Naka-advantage yun ba yun? Yung may-ari naman ng kumpanya, although alam niya, pakialam ko eh, negosyo pinunta ko dito, basta kung nakikita ko, gawin niya yan. Tsaka kung magkakabit ka, eh kung kaya mo, eh bakit hindi? Bahala ka yun. Tabi! Pero okay, hindi ko sinasabing walang nangyaring gano'n. Pero meron din. Alam naman ng lahat. Talamak. Hindi naman depende. Pero, Depende sa... depende sa opisina. Sa opisina. Pero tingin ko lahat eh, kasi marami na rin naman nag-construction ako. Punta Sa iba-ibang industry. Mga industry. Meron din talaga. Yun. Saka, yung chismis kasi. Yung chismis kasi nga. Kumbaga yun yung pagkakwentuhan niya eh. Na ito yung issue. Ito yung issue natin. So, sa utak ng mga call center o dun sa loob ng opisina, yun yung issue ng opisina. Yun yung issue ng mga ng organization na ang dami nagkakabitan dito. Kasi kumakalat eh. Sa ibang opisina din naman, ibang industry din naman. May ganoon din pero hindi masyadong kumakalat. Tsaka parang yun lang ang libangan pag tumatanda ka na di ba, chismis na rin nahanap mo eh. Mga news updates. News update. Pero hindi naman the big deal eh. Pag nagkakidad ka, wala na rin naman eh. So yun nga, parang bonus na lang. Okay na. Maglabasan lang kayo ng init ng katawan nyo. Yun. Alam ko yun. Sa experience ko lang yun. Sa 6 na taon to na marami rin ako nalipatan eh. Actually, ano na nga eh. Plural na yung mga ID ko, puro abol ako eh. Dahil yung ID nasa akin pa rin. Yung ibang mga kasama ko talagang ganun. So parang yun yung tumatak sa'yo? Isa talaga siya sa naging highlight. Kasi bago ako mag-apply, kung tatuloy mo, bago ako mag-umpisa dyan sa call center. Ang unang-una kong dahilan kung ba't ako nag-apply dyan. Ano? Gusto ko talaga magkaroon ng kabakbakan. Huy! Oh! Yan talaga, yun. Kasi di ba,
Out of curiosity. Oo, di ba? Try go. Oo, kasi ano ako doon eh, college ako doon eh. Balita ko gano'n, sila yung mga kuya-kuya natin, barkadang matatanda. Kwento-kwento sila, yabangan, lalaki. Ako ngayon, apply ako, yun talagang priority ko, pang-unang training pa lang. Cheers pare. Kasi prospect ka kagad. Oo, kasi maganda rin manamit eh. Di ba? Talagang Puta eh, 6 na taon wala man ako nadali. Sayang naman. Naman, pero masaya naman, marami rin natutunan. Note lang, nakanood. Kasi yung baka mag-exercise na meron akong target talaga. First time testing yun, yung parang first day sa floor nun. Spaghetti. Alam na ng misis mo baka... Alam na, naka-spaghetti yun. Maganda, puti, maganda talaga. Talagang yung magbabarkada kami na kasi training room, magbabarkada kayo. Okay yun, okay yan. Pag out to first day, inaya namin inuman. Sumama agad. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung lalaking nag-aay doon. Oo. Pero alam mo na lalaki, tinginan lang kung sinong may metro. Sinong type? Oo. Nung pagtapos ng inuman na yun, lasing kami lahat kasi naabot ako, tirik na araw. Hindi pa ako lasing. Ang masarap pala maging barkada. Ang sarap! Hindi na namin natuloy. Hanggang ngayon, yung babae niya, isa sa mga barkada? Oo, talagang precious pa rin. Oo, na nagawa na hanggang ngayon. Tropa ko talaga yung pati yung iba. Walang nanalo talaga doon kasi ang sarap maging barkada. Kasi magdadoubt ka eh. Di ba? Pag tinira ko ito, magkakalamat. Hindi na ako magkakabalikan ng relasyon ng barkada. Pero kung magkaibigan lang kayo, maintain lang yun eh. Kasi pwede mo siyang utusan eh. Inuman kayo, kunin mo yung number mo. Di ba? Oo, kasi babae siya, baling ay type ka naman pwede yung number mo. Yun, yan ang tuloy na lang siya. Pero tsaka marunong sumakay. Oo, parang one of the boys din talaga. Pero yung boyfriend niya, hindi namin katrabaho, pero alam niya, na barkada kami. Okay naman. Okay naman, mabait yung boyfriend niya. Ayan, ano tingin mo yung mga stereotype sa loob ng office ng BPO? Na si stereotype. Paano pag sinabi nilang call center ka is ito ganito ka agad. May association ka agad na ganito yan. Pagka gabi nasa sa pantry o kung saan. Nagbabakbakan o kaya sa may yung meron kayong mga doon, di ba? Parang quarters na tulugan. Na lagi nakalak. Meron din na gano'ng eksena na napahinto kami lahat nun. Kasi dinampot sa floor yun kasi nga nahuli sila. Nakalak. Yung lalaki nandun sa ng babae. Babakbakan sila pero alam namin magjowa sila. Magjowa na. Pero yung babae parang nasawa ata. Lalaki. Pero magjowa sila doon. Nagbakbakan sila yun. Hinto muna yung trabaho. Nagdet mga 30 minutes. Bakit? Chismis kami. Akala ko pinatigil eh. Akala ko may parusa. Kasi dinampot ka sa floor eh. Diba? Tinuha ka ng gwardiya. Pag pumunta yung gwardiya sa'yo, pag 3, 4, alam na yun, malala yung mo nun. Yung gwardiya yung dumampot? Yung kaso mo, 4 ata eh. Kasama pang parang senior eh. Pag dampot, tatatayo ka nga, alam na. Yun na, nalaman na. Chismis nga yun. Ano nga eh, nagbakbakan doon. Yun. Yun, that's ang pinakamahirap. Mahirap kasi ituwid ngayon. Dati kahit yun lang ngayon yung na halimbawa nagko-commute kayo, mga kwento-kwento na mag-aaral ka. Magkano ka mabuti para hindi ka mag-call center lang. Mga minamaliit nila. Ano? Hindi naman sa pagiging hypocrite, pero nung una, gano'n din ako. Nung during high school days ko. Pero nung... nasa loob ka na? Bago pa ako mapunta sa loob, yung interview pa lang, coacha, mahirap kasi kailangan mo siyempre kailangan aral ka, alamin yung background ng kumpanya. Hindi ako galit. Mahirap pumasok, subukan niyo munang pumasok, saka nyo sabihin na call center lang. Yun ang lagi ko lang siya sabi. Pumasok at pag nag-work ka na sa loob? Oo, ang sinasabi ko nga sa kanila, hindi ko na i-depensa kung ano to, maganda ba dito, okay ba dito, pangit. Pumasok ko muna. Saan mo gusga? Oo, tingnan nyo kung makapasok kayo sa kayo magsalita. Kasi ako mayabang dito na call center. Aaral ka, pag mag-nurse ka, mag-board ka, board passer ka ng nursing. Call center din naman ng bagsak mo. Lang Noong una, pero
Mahirap, hindi ganun mahirap. Marami kang matututunan. Marami kang mabubong pagkatao eh. Kakapal yung mukha mo, lalakas yung loob mo. Kasi kung sino-sino nakakasal ang mukha mo eh. All walks of life, no? Dahil mong kaibigan, marami ka rin makakaaway. Pero may samurai ako. Tsaka kapag ka yung ang tingin kong na-apply ko na natutunan ko doon, yung kasi binabayaran ka doon para sumalo ng mura eh. Diba? Tangkapin kita, sir. Ito, sahod mo, basta tumanggap ka ng mura ng mga customer natin dali. So, tataas yung mo eh, yung kumbaga immune to mura ka na eh. Diba, kung road rage ka, mura ka. Ako, pinagmumura ako ng kanunon. Eh, kataon, may hilig ako manood ng mga pelikulang negro, alam mo naman yung mga negro. Ayaw, pakindigan, mga ganun. Pag nung naririnig ko, hindi ako nai-insulto, natutuwa pa ako. Kung ganito pa rin, pag ikaw binabato ng ganito, okay. Pero iba, pag mumute, customer to eh, nagka-verse sila. Pero ako nung nasasayahan ako kasi... So pag ginawa? Oo, sa akin dati nanonood ako sa HBO eh. Ako na pala, no? Okay. Ako na pala. Ako na minumura mo. Hindi naman ganun, di ako din masakit. Samuel L. Jackson nga pala. Hindi pa minumura eh.